Noong January 20, 1872, sa Fort San Felipe sa Cavite, mga Pilipinong sundalo, pinapamunuan ni Teniente Lamedre ay nagpasyang itaas ang kanilang armas laban sa mga Kastila. Sila ay puno na ng hinanakit at pag-asa na kanilang mababago ang kanilang kapalaran. Kasama, hindi na ito tama. Bakit tayo papatawan ng buwis dahil lang sa pagsasaayos ng arsenal? Tayo na nga ang nagpapakahirap. Tama ka, Pedro, lalo pat ipinapangako ng mga pare at mga lider natin ang pantay na pagtrato. Hindi tayo papabayaan ni Gomburza. Kung ganito ang Espanya sa atin, bakit tayo mananatiling sunod-sunuran? Ang ating laban ay laban din ng ating mga kapwa Pilipino. Tama kayo. Oras na para itaas natin ang ating mga armas. Mamayang gabi magpapaputok tayo ng mga kanyong upang ipakita sa mga Kastilang ating paghihimagsik. Ang pagputok ng mga kanyon ay hudyat ng pag-aalsa. Agad ito'y nagdulot ng takot at kaba sa buong Cavite. Ang mga ordinaryong mamamayan gaya ni Lola Teresa at Miguel ay napatanong sa kanilang kinabukasan. Sus Mariusip, ano itong nangyayari? Bakit may mga putok? May digmaan ba? Lola, hindi ito digmaan, kundi paglaban ng mga sundalo sa Fort San Felipe. Nag-alsa na laban sa mga Kastila. Pero Miguel, alam mo ba kung gaano kalupit ang Espanya? Napakaraming buhay ang mawawala. Sa panig ng mga Kastila, ang Gobernador General Escuerdo ay lubhang nagalit sa balitang may naganap na pag-aalsa sa Cavite. Nagpatawag siya ng mga opisyal upang talakayin ang mga hakbang na gagawin upang matigil ang rebelyon. Ito isang napakalaking paglabag sa kapangyarihan ng Espanya. Ang mga rebelding ito ay dapat puksain. Hindi natin sila dapat bigyan ng awa. Ipinag-utos ni Gobernador General Escuerdo ang malawakang paghuhuli ng mga lumahok at sumuporta sa pag-aalsa. Sinisi ang mga pare, sina Gomburza, na silang nagsusulong ng mga pagbabago sa pamahalaan at simbahan. Sina Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora, mga pinuno ng kilosang reforma, ay dinakip at pinaratangan ng pagkakasangkot sa Cavite Mutiny. Sa kabila ng kanilang kawalang sala, sila ay naharap sa walang saysay na paghatol. Ang Diyos naway patnubayan tayo. Hindi tayo nagkasala sa anumang krimen, ngunit tayo isasakripisyo. Oo, ngunit ang ating kamatayan ay magsisilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon. Hindi mawawalan ng saysay ang ating laban para sa kalayaan. Lalapit na ang ating pagbitay, ngunit hindi ito magawa takasan ng tao. Paano kung hindi ito sapat upang gisingin ang bayan? Ang kalayaan ay dumadaan sa dugo ng mga martir. Tayo ay mananatiling buhay sa puso ng ating bayan. Lola, hindi makatarungan ito. Bakit sila binibitay? Wala naman silang kasalanan.
Ang kanilang kamatayan ay hindi magwawakas dito. Sa likod ng bawat pagpataw ng kamatayan ay isang bagong pag-asa. Maghintay ka, darating ang araw na ang Pilipinas ay magiging malaya. February 17, 1872, ipinabitay sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Ang kanilang pagkamartir ay nag-iwan ng galit at inspirasyon sa puso ng bawat Pilipino. Lula, hindi matatapos dito ang laban. Balang araw ay paglalaban natin ng kanilang mga adikain. Tama ka, Miguel. Ipagpatuloy mo ang kanilang pakikibaka. Kayo, ang kabataan ang magdadala ng liwanag sa bayan. Sa gitna ng kalungkutan, musbong ang pag-asa. Ang pagkamatay ng Gombursa ay nagbigay diin sa pangangailangan para sa pagkakaisa at laban ng mga Pilipino. Huwag tayong sumuko para sa ating bayan. Kailangan natin ipagpatuloy ang laban. Tama, Juan. Ngayon ang panahon upang ipaglaban ang mga karapatan namin. Habang patuloy ang pagsiklab ng damdamin, ang mga sundalo sa Fort San Felipe ay nagplano ng mga susunod na hakbang. Ang kanilang samahan ay naging higit pang matatag. Mahalaga ang pagkakaroon ng mga kakampi. Kung tayo magsasama-sama, mas malakas tayo laban sa mga Kastila. Oo, dapat natin pakipag-ugnayan sa iba pang mga grupo sa paligid ng Cavite. Sa kanilang pagsisikap na magtulungan, ang mga sundalo ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mga bayan sa paligid. Nagbubukas ng mga pintuan para sa malawak na pakikibaka. Dapat tayo magplano ng maayos. Ang sorpresa ang susi ng ating tagumpay. Tama. Isang atake sa madaling araw ang ating gagawin. Wala silang idea na darating tayo. Isagawa tayo ng pagsasanay para sa ating mga sundalo. Sa pagbuo ng mga plano, ang mga sundalo ay nagiging mas handa. Ang kanilang pagkakaisa ay nagiging persa na kayang humamon sa Espanya. Ano? Ang Cavite ay nag-aalsa na? Hindi ako makapaniwala. Totoo, Lula. Ito na ang pagkakataon nating makamit ang kalayaan. Pero, mahalaga ring maging maingat. Maraming buhay aring masaktan. Ang mga balita ng pag-aalsa ay mabilis na kumalat. Nagdala ng pag-asa sa iba, ngunit takot sa may mga kapangyarihan. Tayo hindi nag-iisa. Sama-sama tayong lalaban para sa ating kalayaan. Oo, ang ating mga ninuno ay nag-aalay ng buhay para sa ating kalayaan. Huwag tayong matakot. Ang damdamin ng pagkakaisa at determinasyon ay muling bumangon sa mga tao. Nagsimula silang magplano ng mas malawak na pagkilos. Kailangan natin ng mas maraming armas. Dapat tayo humingi ng tulong sa mga tagalabas. Tama ka, ang mas maraming armas, mas marami tayong laban. Ang mga sundalo ay nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng mga kagamitan at alyansa sa kanilang laban. Lula, paano kung magtagumpay ang mga Kastila? Ano ang mga mangyayari sa ating bayan? Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Habang lumalala ang sitwasyon, ang mga tao ay naging higit na determinado. Ang bawat pakikipaglaban ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Ito ang huling pagkakataon para ipakita sa mga Espanya na tayo hindi basta-basta sumusuko. Para sa mga martir,
para sa kalayaan. Hindi tayo nag-iisa. Sama-sama tayong lalaban. Sa pagdating ng kanilang laban, ang pagkakaisa ng mga sundalo ay naging inspirasyon ng lahat. Ang kanilang determinasyon ay hindi matitinag. Ngayon na, ipasok na ang mga sundalo. Para sa kalayaan. Ang labanan ay umabot sa rurok. Ang mga sundalo ay nagpakita ng katapangan at lakas ng loob sa kanilang laban. Huwag tayong bumitaw, magtulungan tayo. Ipagtanggol natin ang ating bayan. Sa gitna ng labanan, ang kanilang pagkakaisa ay nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanilang tagumpay. Nawalan tayo ng maraming buhay. Kailangan nating bumangon muli. Tayo natututo. Sa bawat pagkatalo, nagiging mas matatag tayo. Sa kabila ng pagkatalo, ang mga sundalo ay nagpatuloy sa kanilang laban. Ang bawat pagkatalo ay nagbigay sa kanila ng bagong lakas at inspirasyon. Hindi matatapos ang laban na ito. Ang ating mga martir ay buhay sa ating puso. Ang mga sakripisyo ng ating mga bayan ay dapat ipagpatuloy ng bawat isa sa atin. Ang Cavite Mutiny, ang dugo ng Gomburza, ay sisiklab sa kalayaan ng bayan. Ang ating kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ay nagsisimula pa lamang. Nakita natin ang tapang ni Teniente La Madrid at Gomburza. Hindi tayo dapat matakot sa laban. Tama. Ang kanilang mga sakripisyo ay magiging gabay natin. Ang ating buhay ay para sa kalayaan ng bayan. Ang mga kabataan na siyang tagapagmana ng mga bayani ay naging mas handa sa hamon ng pakikibaka. Ang diwa ng laban ay nagmumula sa kanilang determinasyon. Ipinapanalangin ko ang kaluluwa ng ating mga bayang nagbuhos ng buhay. Naway gabayan tayo ng kanilang mga alaala. Oo, Lola, hindi natin sila malilimutan. Ang mga kanilang kamatayan ay magiging simulan ng isang mas maliwanag na kinabukasan. Sa bawat patak ng luha para sa mga pumanaw, isang bagong pag-asa ang sinilang. Ang mga martir ay buhay sa puso ng bawat Pilipino at sila hindi kailanman malilimutan. Kailangan magpatuloy ang laban. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Maraming natutunan mula sa ating mga pagkatalo. Tama ka, Pedro. Gagamitan natin ang mga aral na yun sa mga sumusunod na pakikibaka. Ang Espanya ay malapit nang bumagsak. Sa bawat pagkatalo ay dumadaloy ang mas malalim na determinasyon. Ang mga natutunan ng mga mandirigma ay magsisilbing matibay na pundasyon sa susunod na himagsikan. Tila ba ang ating bayan ay patuloy na nasa ilalim ng kadiliman? Makakamit pa kaya ang ating kalayaan? Lola, darating ang araw na ang mga Kastila ay mawawala sa ating bayan. Ngunit kailangan ng oras at pagsisikap. Sa gitna ng mga pagdududa at pangamba, may pag-asa pa ring umuusbong. Ang kapalaran ng bayan ay hindi nakatali sa kasalukuyan.
kundi sa mga pangarap ng mga sumusunod na henerasyon. Marami sa atin ang nahuli at pinatay. Kailangan natin magtago, ngunit hindi tayo susuko. Kahit maraming buhay ang nawala, hindi ito ang katapusan. Ang laban ay magpapatuloy hanggang sa huli. Ang mga rebelde, sa kabila ng malulupit na parusa, ay patuloy pa rin na kumakapit sa kanilang paniniwala. Sa bawat patak ng dugo, isang bagong binhi ng paglaya ang tumutubo. Naririnig mo ba, Lola? Hindi lang tayo sa Cavite ang lumalaban. Sa buong Pilipinas, nag-aalsa na ang mga tao. Ito na ang simula ng tunay na himagsikan. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na ito. Ang pagkakaisa ng bayan ay mahalaga. Ang sigaw ng kalayaan ay hindi limitado sa Cavite. Sa bawat dako ng Pilipinas, ang mga tao ay bumabangon upang ipaglaban ang kanilang karapatan at kalayaan. Kailangan natin makipag-ugnayan sa iba-ibang mga lalawigan. Ang ating mga tagumpay ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Tama. Kung makakakuha tayo ng mas maraming kakampi, magiging mas malakas tayo laban sa Espanya. Ang bawat alyansa ay nagdaragdag ng lakas sa lumalawak na himagsikan. Ang bawat sundalo, bawat rebelde, ay may papel sa paglaya ng bayan. Hindi lamang mga lalaki ang may tungkulin sa labang na ito. Tayong mga kababaihan, may kapangyarihan magbigay ng suporta at inspirasyon. Hindi lamang ang mga kalalakihan ang mga bayani ng himagsikan. Ang mga kababaihan sa kanilang katahimikan ay naging haligi ng lakas at suporta para sa mga nag-aalsa. Tila hindi natin kayang ipagpatuloy ang laban ngayon. Kailangan natin mag-atras at magpahinga. Hindi ito ang katapusan. Babalik tayo, mas malakas at mas handa. Ang bawat himagsikan ay may mga sandali ng pagkatalo at pag-atras. Ngunit, sa bawat pahinga, ang mga mandirigma ay nagiging masanda sa mga susunod na laban. Hindi matatapos dito ang laban. Sa bawat puso ng Pilipino, may apoy na nagpapatuloy hanggang sa pagkamit ng tunay na kalayaan. Ang dugo ng mga martir ay hindi na sayang. Tayo ang susunod na henerasyon na magpapalaya sa bayan. Para sa ating mga ninuno, para sa ating bayan, sama-sama nating ipaglaban ang kalayaan. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo, ang mga Pilipino ay patuloy na naninindigan. Ang kanilang panata ay para sa isang malayang bayan, isang pangarap na hindi kailanman mamamatay.